we are going to stay in a 2-star, 3-star, and 5-star hotel here in Cebu. This is my 3rd time here at marami pa rin dito ang hindi ko nalilibot. And in order for you na malibot mo ang Cebu, you have to get a place that you can stay sa bawat pupuntahan mo. Katulad mo, excited na rin ako makita at mapuntahan ng iba't ibang hotel na yan, so let's get started. Bayfront Hotel, a 2-star hotel located at MP Up Corner, F. Ramos Extension, Cebu City. We booked it from booking.com and it shows there na 2,957 pesos per room. Kaya lang may other charges pa pala, kaya ang final bill ng bawat room is 3,500 or roughly $63 with breakfast included. Yan. Diba? Room nga pala itong nakuha natin. May TV, may cable, and around 30 square meter ang size most likely. Tapos merong sink. Kung gusto mo magluto, yan. Siyempre merong libreng water at coffee. May kettle. And ito yung CR. So may shower room. Yan. Hindi siya ganun kalakihan pero good na rin for 2. Tsaka yun nga, if you're a budget traveler and you just wanted to roam around Cebu, tapos malapit to sa city, ito yung, para sa amin, the best place to stay para makalibot-libot ka dito sa Cebu City. At dahil lunchtime na kami dumating dito, tinaray na rin namin ang kanilang lunch buffet worth 599 pesos. And I like their calamares, pasta, at pati na rin yung kanilang lechon kawali at set ng iba't ibang desserts. I love their slices of fruit, pati na rin yung kanilang leche flan at buko pandan. Overall, if ako ang tatanungin, hindi sulit ang buffet sa akin, kaya kumain ako ng maraming leche flan, buko pandan, calamares at lechong kawali, pambawi. Sigurado na busog ka na rin kakatingin sa mga pagkain, kaya puntahan na natin ang ating susunod na hotel. And that is Seascape Resort Hotel na may 3-star located at Oslob, Cebu, at dito kami magstay for our Oslob whale watching. Wow! We booked this room at booking.com and the total charge per room is 3,350 pesos or roughly $60. Kasi dalawa yung room na kinuha namin. Since tatlo kami din sa room, eto, meron siyang isang queen size at may isang single bed. And also, since 4 lang naman yung nakabook sa amin at meron kami isang additional, kaya kailangan magbayad ng 500 pesos for an additional person. Tapos, kapag meron kayong sasakyan na driver, also, please be reminded na kailangan nyo magbayad ng 300 pesos for departing, pero yung driver nyo may libre na ring breakfast. And pwede silang matulog sa isa sa mga kagamit. Yun ang aking CR. CR naman is malinis. And, syempre, may shower. May heater. May towel para sa bawat isa, may sabon at may shampoo na rin kasama. Favorite namin yung swimming pool na saltwater at warm yung tubig, relaxing at calming. Pwede ka ring bumaba sa dagat para mag-turtle watching daw, kaya lang malakas ang alon at wala siyang shore. Maganda rin ang view for your profile picture at doon na rin kami nag-dinner and sulit at masarap naman ang food. For 1,700 pesos with drinks para sa 6 na tao. Hindi na rin namin pinalagpas sa magandang sunrise bago kami umalis dito. Abangan nyo ang whale watching namin sa susunod na mga videos. And of course, papahuli ba ang expensive at 5-star hotel na ito sa Mactan, Cebu? Imagine, hindi namin ine-expect na meron pala itong hotel transfer from airport to Plantation Bay is located at Marigondon, Mactan Island, Cebu. Pagdating namin, diretso na kami sa reception and nagpa-add na din kami na extra person with extra beach towel pala yun. Wala siyang breakfast included pero we are blessed na in-honor ang senior discount unlike sa 2 previous hotels. Do we need to pay now? We want to pay upon check-out na lang po. Okay. Excited yarn? Yes, excited niya. Amazing. Plantation Bay. So, we're here sa loob ng restroom and bathroom. So, malaki siya, mga kalosi. Taray. So, ito yung bathtub. Yan. Diyan ako matutulog mamaya. So, abangan nyo yung aming mga gagawin and at the same time, yung plan namin na ikutin itong Plantation Bay kasi gusto namin ma-experience yung iba't iba nilang amenities. This is our room. May twin bed.
Yarn. Maganda actually yung view sa later. Kita niyo. Our room costs 14,291 pesos per night for 2 packs, roughly $260, and may bayad ang extra person which costs 1,400 pesos. No breakfast included, but includes complimentary drinks, beach towel, and basket of candies, plus syempre kasama dyan ang napakagandang view na ito. Don't worry, itutour namin kayo sa loob ng Plantation Bay sa susunod namin na video. Our room also have its own balcony, may TV and study table, bagay na bagay sa kasama naming student, or if freelancer ka, swak na swak din ito sa'yo. Natuwa kami kasi pagpasok namin, dapat nakita na namin to kanina. But ngayon palang tanghali namin to napansin. Pero ang cute, diba? Akala namin kung ano to. Pag nakataliko, pag nakaganito, akala ko sauce. Pag hinarap, taray, dried mango pala. Meron ding sariling fridge. Taray, frigidaire lang yan eh. At may 1 litro ng bottled water sa loob. Tamang-tamang pamatig uhaw pagdating mo. May kettle, coffee, sugar at creamer din. Tamang-tama sa tulad kong mahilig magkape. Since maaga kaming dumating rito, need na rin naming mag-almusal. At nag-almusal kami dito sa 66 Diner. Maganda yung ambience, classic at retro yung feeling. Masarap din yung food at mabilis ang serbisyo. Total bill namin nasa 2,100 pesos, good for 5. Malalaki kasi ang serving ng food nila. Nag-order kami ng eggs benedict with hash brown and salad. Meron ding spam, egg and toast. At syempre, mawawala ba ang waffle with maple syrup. I certainly enjoyed my breakfast kasi favorite ko tong eggs benedict talaga dahil bihira itong iserve sa iba't ibang restaurant. Kaya the moment that I saw it sa menu, ay sinunggaban ko na agad. Here's the thing, sa laki ng Plantation Bay, ililibot namin kayo dito sa susunod namin na video. Alam nyo ba na ang hotel na ito ay 27 years na? Yes, pero ang nakamamangha ay hindi mo makikita, hindi mo mabay-feel na matagal na ito dahil well-maintained ang kwarto at ang paligid. You have it mga kanosi. At the end of the day, choosing a hotel depends on your need, itinerary, budget, and minsan, kino-consider din natin ang ganda ng lugar, amenities, at serbisyo regardless sa presyo at rating nito. If meron kayong hotel na pwede namin puntahan next time sa Cebu and if napuntahan nyo na ang mga hotel na ito, let us know sa comment section below. Remember, be nosy responsibly.